Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat makapangyarihan pangalan namin pinakamamahal na Panginoon, kami po'y minsan pa malapang sama-sama po kaming nagpupuri, nagpapasalamat, dakilan Diyos. Sa pagtanggap po ng aming pagsamba, pagtanggap po ng aming mga paglilingkod. Salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, mala Panginoon. At minsan pa, dakilan Diyos, lumalapit muli kami, pagpalain mo po yung mga salita. Langin mo po yung mga banal na salita, mala Panginoon. Patuloy po kayo mangusap sa bawat isa amin. Dalangin po namin kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, mala Panginoon. Ipaunawa mo sa mga minamahal na makapatiran ang kalagaan ng mga salita. Dalangin po namin, mala Panginoon, i-revive mong aming pananampalataya. Patuloy kami maging masigasig, mala Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Hanggang sa pagbabalik mo, mala Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, mga kamalian, mala Panginoon. Sumaamin kayo, dakilan Diyos, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas na palakpak, maminamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. At habang inihanda po natin ang ating mga talata, maminamahal, dito sa John chapter 19 verse 30, at mamaya sa Philippians chapter 2 verse 6 up to 8, nais ko po muna, maminamahal, magbigay ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, karangalan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At nagpapaabot po tayong dobleng paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa lahat po, minamahal ang mga minamahal natin mga manggagawa, mga awit manunugtog sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatid natin sa ibayong dagat, at nagpapaabot din po ko ng pagbati sa ating mga minamahal ang mga beloved preachers natin, kasama po natin. At minsan pa minamahal, kindly basahin po natin ang mga banal na salita ng Diyos, maminamahal. Panawain po natin ang sinasabi ng Biblia, maminamahal. John 19 verse 30, tsaka Pilipos, dagdag natin Pilipos 2:6 hanggang 8. Dito po sa 1 Kapitulo 19, talatang 30. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, maganap na, at inuyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Dito po sa Pilipos Kapitulo 2, talata 6 hanggang 8, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, hinubad niya ito at nagmakanyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibas ay nasumpungan sa anyong ito, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, o sa kamatayan sa cross. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Maminamahal ang ating paksa ay pamagatan po natin, what Jesus accomplished at the cross. What Jesus accomplished at the cross. Ano, maminamahal, ang naisakatuparan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa krus. Dito po sa mga talatang nabasa po natin, maminamahal, yung sabi ng John 19 verse 30, at iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Sinabi rito, maminamahal, ng ating mahal na Panginoon, it is finished, naganap na. At pagkatapos ay iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Maminamahal, ang ibig sabihin po ng tinatawag na it is finished, ang ibig sabihin niyan, maminamahal, ay mission accomplished. Mission accomplished. It is finished. Dahil naparito ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, siya'y naparito para mamatay sa krus. Sabi, bagamat siya'y Diyos, hindi niya ipinantay ang kanyang sarili sa pagka-Diyos, kundi inubad niya ito at nagpakaalipin
At nang siya'y naging tao, maminamahal, sabi ng Biblia, siya'y nagpakamasunurin, oo, nagpakamasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Mga minamahal, bakit kailangan gawin ito ng ating pinakamamahal na Panginoon? Bakit kinakailangan, maminamahal, ang ating Diyos ay bumaba? Magkatawang tao, maminamahal, anong meron? Anong mangyayari kung hindi gagawin ng mahal na Panginoon ng ating dakilang Diyos? Ang dakilang bagay na yan, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, without shedding of blood is no remission of sin. Kung walang pagkabuhos ng dugo, wala tayong kapatawaran, wala tayong kaligtasan, walang katubusan ng ating kasalanan. Sabi nga ng Biblia, kung sa buhay lang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, tayo ang higit na kahabag-habag. Napakaraming mga trahedya, napakaraming mga magaganap, maminamahal, na kalagim-lagim sa mundo. Maraming kalagim-lagim na magaganap sa mundo, mga minamahal. Yun lamang matinding init ngayon, nabubutas na yung ozone layer. Once, maminamahal, na tuluyang nabutas yan, pati katawan mo maagnas. Pati mga plastic, mga bakal, matutunaw. Ang daming magaganap, maminamahal, bukod yan, mayroon pang 12,500 nuclear bomb ang buong mundo. Mga bansa, maminamahal, na pinasok ng hangin sa ulo ang mga presidente nila. Imbis na gamitin ang pera, maminamahal, sa pagtaguyod ng kalang bansa, gumawa ng mga nakawawasak na sandata, yung nuclear bomb. Na isang nuclear bomb kayang gunawin ang isang bansa. Imagine, maminamahal, ilan lang ang bansa sa buong mundo. Siguro 198 countries lang. Pero ang nakatanim, maminamahal, na nuclear bomb, 12,500. Nakatanim sa buong mundo, maminamahal. Nandiyan pa yung pagbabanta, maminamahal, ng earthquake. Pag pumuputok ang bulkan, maminamahal, naglalabasan ng mga buhangin, mga lava. Lulalabas ang mga lahar. Vacuum na, wala nang laman ang lupa. Tignan nyo dyan sa Iba, Zambales, Tonelada, ilang libong mga lupa na ang hinahakot, ibinibenta sa China, gumagawa sila doon ng artificial island, galing sa Zambales, galing sa lahar. Saan galing yung lupa na yon? Sa ilalim. Kaya, mayroong prediction, maminamahal, ang PBOX, magkaroon ng big one. Anytime, magkaroon ng lindol, magkaroon ng matinding malakas na lindol na nakasulat sa Biblia. Bukod diyan, maminamahal, pagkatapos na mamatay ang tao, mayroon pang impyerno. Pag namatay siya, may impyerno pa. Pagkatapos ng impyerno, mayroon pang dagat-dagatang apoy. Kaya ganun na lamang, maminamahal, ang malasakit ng ating Diyos, ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Siya'y bumaba, sabi ng banal na kasulatan, iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagyanyong alipin at nagpakamasunurin, oo, hanggang kamatayan sa krus. Kasi kung hindi niya gagawin yun, maminamahal, walang pwedeng iandog sa kasalanan sapagkat ang dapat maging andog sa kasalanan ay walang dungis, walang kasalanan. Si Kristo lang ang walang kasalanan. Ang Diyos lamang ang banal. Ang Diyos lamang ang walang kasalanan. Lahat, sabi, walang nakaabot sa kalatian ng Diyos, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya nga, maminamahal, nung hinuli ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, kumuha ng tabak si Pedro. Tinaga niya yung tenga ni Malchus. Nagalit ang mahal na Panginoon. Pinagtanggol na ni Pedro ang mahal na Panginoon. Ayaw niyang mahuli ng mga Roman soldier ang ating mahal na Panginoon Kristo.
kinuha niya yung tabak para harangin lahat ng uhuli sa Malapanganon. Nagalit pa ang Malapanganon kay Pedro. Pedro, isukbit mo ang yung tabak. Inaakala mo ba na hindi ako pwedeng tumawag ng mga 12 legions of angels para sakluluan ako? Hindi ko ba kaya na magpatawag ako ng 12 legions of angel, 12 legions of angel, na bawat isang legion equivalent to 10,000 angels. Bawat legion. 12 legion, sabi niya, pwede akong tumawag ng 12 legions of angel para tulungan ako. Hindi mo na ako kailangan tulungan. Pero kung tatawag ako ng anghel para sakluluan ako, para hindi matuloy ang pagpapako sa akin sa krus, paano maisa sa katuparan ang pagtubos ko sa kasalanan ng mga tao? Paano magaganap ang kasulatan? Amen! Imagine, maminamahal, 12 legions of angels. Isang angels lang kayang pumatay sa 2 Kings chapter 19 verse 35. Kayang pumatay ng 185,000 Syrian. Mga sundalo, kayang pumatay. Ang isang anghel kayang pumatay ng 185,000 na mga sundalo. Isa lang na ang anghel. Tapos pag tumawag pa siya ng 12 angels, 12 legions of angels, equivalent to 10,000 bawat legion. Napakarami nun, wala talagang magagawa ang tao sa kapangyarihan ng Diyos. Pero pinahintulot niya na siya'y mamatay sa krus para mailigtas tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Kaya nga, maminamal, dapat malaman natin ano po, maminamal, ang nagawa, ano po ang katuparan na nagawa ng Malapanganon Jesucristo sa krus. What Jesus accomplished at the cross. Sabi rito, maminamal, unang-una, ito po ay tinatawag na expiation, pagbabayad sala. Expiation. Ibig sabihin, save us from punishment of sin. Ano nyo ba, yung spelling dyan, kaya nga kinuha natin Pakilagay nyo dyan, sa, sino ba kumuha niyan? Kinuha ko yung preaching, hindi naman nilalagay. Paki-take note niya. Expiation. Ito po'y pagbibigay sala. Sabi, save from punishment of sin. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamal, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dapat tayo po ang dapat mamatay sapagkat tayo po ay makasalanan. Amen. At ang kabayaran ng kasalanan, maminamal, ay kamatayan. Dapat tayo po ang dapat mamatay tapos itapon sa impyerno. Pero dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, sabi ng Biblia, ito po'y pagbabayad sala. Pagbabayad sala. Siya na ang nagbayad ng ating kasalanan. Siya na ang namatay para sa atin. Sabi ng Biblia, bagamat siya'y Diyos, sinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nag-anyong alipin. At nang siya'y naging alipin, siya'y nagpakamasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Ibig sabihin, siya na ang namatay para sa atin. Sinabi ng Roma, Kapitulo 5, talatang 8, ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay ng dahil sa atin. Kaya nga, ang unang katuparan, maminamalang unang kaganapan na ginawa ng Malapanginoon sa krus, sabi ng Biblia, yung pong pagbabayad sala. Binayaran niya na yung sala natin. Yung kabayaran ng kasalanan, siya na ang nagbayad, siya na ang namatay para sa atin. Kaya nga sabi ko, mababasa natin ng Roma 8:32. Sabi po rito, kindly basahin natin ang Roma 8:32. Dito po sa Roma chapter 8 verse 32, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? Amen. 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 Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit?
Hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng bagay. Ang tinutukoy na anak dyan, maminamahal, ang ating mahal na Panginoon Diyos na nagkatawan tao. God was manifest in the flesh. Pag binanggit yung katagang anak, maminamahal, yan po ay nung nagkatawan tao ang Diyos. Hindi ipinagkait. Sabi, siya na hindi pinagkait ang kanyang anak. Sa madaling salita, siya na hindi pinagkait ang kanyang sarili dahil sa atin. Hindi niya ipinagkait, ibinigay sa atin para mamatay sa krus, maminamahal, upang bayaran ang ating mga kasalanan. Amen. At sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ngunit ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus na Panginoon natin sa lahat ng mga sasampalataya sa Kanya. Biro mo, maminamahal, ibinigay niya ang buhay sa iyo. Ibinigay niya ang buhay para sa atin. Ang inihingi lang ng Diyos sa atin ay pananampalataya. Sumampalataya tayo sa Kanya. At ang totoong pananampalataya, maminamahal, magkaroon ka ng tinatawag na commitment. May commitment ka na ibibigay mo ang iyong buhay para maglingkod sa Diyos. At sabi ko nga sa inyo, ang Kristyanismo ang pinakamapalad na tao sa balat ng lupa. Bakit? Sa ibang reliyon, sila ang nandang mamatay para sa kanilang Diyos. Papatay sila para sa kanilang Diyos. Mamamatay sila para sa kanilang Diyos. Pero ang Diyos ng Kristyanismo, ang Diyos ang namatay para sa atin. Amen? Siya na ang namatay para sa atin. Ayaw niya na tayo po'y magdusa. Ayaw niya na tayo po ang magbayad ng kasalanan. Ang mahal na Panginoon na ang nagbayad para sa ating kasalanan. Kaya ipinagtatagubilin niya ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo mga makasalanan pa. Si Kristo'y namatay nang dahil sa atin. Kaya huwag niyong baliwalain ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Tandaan po natin, maminamahal, kung hindi namatay ang mahal na Panginoon Kristo, ano na kahinatnan natin? Saan tayo tutungo? Lahat ng mga bagay dito sa lupa mapaparam. Lahat ng kayamanan mo sa lupa, hindi mo madadala yan. Anytime magkaroon ng lindol, anytime magkaroon ng volcanic eruption, magkaroon ng gera, maminamahal, buti pa yung gera noon, panaan lang, sibatan lang, itakan lang. Ngayon, pindutan na lang ng nuclear bomb. Pag pinindot yung makaligtas ka man sa nuclear bomb, yung radiation hindi ka makaliligtas. Yung pinakausok niya, yung pinaka-radiation ng nuclear bomb. Ngayon, saan tutungo ang tao? Saan tayo tatakbo? Ngunit, sabi ng Biblia, ngunit salamat sa ating mahal na Panginoon Kristo. Dahil kay Kristo may pag-asa tayo. Meron tayong buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Ang mga tao dito, maminamahal, sa sanlibutan, ayaw maglagak ng pananampalataya. Wala silang kahantungan. Kahit sila pa ang pinakamatalino, pinakamayamang tao sa balat ng lupa, walang pwedeng makapagligtas sa kanila. Sabi ng Kawikaan 11:4, ang kayamanan sa panahon ng kapuotan ay hindi makapagliligtas sa kanila. Ngunit ang katwiran sa pananampalataya kay Kristo ang makapagliligtas lang sa atin. Ay, idagdag natin ito, Proverbs 11 verse 4. Kawikaan, Kapitulo 11, talatang 4. Ang makayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng puot, ngunit ang katwiran ay magliligtas sa kamatayan. Amen. Amen. Ang yaman, ang kayamanan sa sanlibutan ito, hindi makapagliligtas sa kanya sa panahon ng puot. Sa panahon na meron ng mga trahedya, sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng malalakas na lindol, hindi makapagligtas ang kayamanan ng tao. Pero sabi, ang katwiran ang magliligtas sa kanya sa kamatayan. Ang pananampalataya mo kay Kristo, sabi ng Philippians 3:9, ang pananampalatayang buhat sa Diyos, ang pananampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pangalawa, sabi rito, maminamahal, propitiation. Propitiation, sabi ng 1 John chapter 2 verse 1 and 2. Ang pangalawa, maminamahal na natupad ng malapanos sa krus. Ang naisa katuparan niya sa krus, sabi rito, propitiation, pampalubag loob. 1 John chapter 2 verse 1 and 2. Basahin natin.
Dito sa 1 John chapter 2 verse 1 and 2, Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang wag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. At siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sambuong sanlibutan din naman. Amen. 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 Propitiation. Ibig sabihin ng propitiation, mga minamahal, pampalubag loob. Ang Diyos ay galit sa kasalanan. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, for the wages of sin is death. Galit ang Diyos sa kasalanan, ngunit ayaw niya na ang makasalanan ay mapahamak. Iniibig ng Diyos ang makasalanan, ngunit galit siya sa kasalanan. Kaya nga, nung nagkasala, sabi rito, maminaman, nang nagkasala ang tao, sabi rito, siya ay may pampalubag loob sa ating kasalanan, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin ng pampalubag loob, yung peace offering. Peace offering. Gaya nung ginawa ng beloved pastor, maminamahal, nung sila ay pumunta sa bundok ng Talipaw, Hulo-Sulu. Meron silang peace offering, 30 sacks of rice at $12,000. Dala-dala ng ating beloved pastor para ang mga Abu Sayyaf, ang mga Muslim brothers, mga minamal ay lumambot ang puso. Kasi galit sila sa mga Kristiyano. Kaya yun ang nasa isip lagi ng mga tunay na mga lingkod ng Diyos, dapat mayroong pampalubag loob, mayroon siyang propitiation, pampalubag loob, peace offering. Kaya nung nagbigay ang ating beloved pastor, maminamahal, ng peace offering sa mga Abu Sayyaf, $12,000 plus 30 sacks of rice, lumambot kagad ang puso ng mga Abu Sayyaf. Sabi talagang naniniwala kami na ang pagpunta nyo rito ay kapayapaan. At naniniwala kami na ang pagpunta nyo rito ay para maiayos ang lahat ng bagay, para papagkasunduin. Yun po ang ibig sabihin ng propitiation. Ganun din ang mahal na Panginoon. Ang Diyos ay galit sa kasalanan, ngunit nang magkaroon ng pampalubag loob sa kasalanan, ang mahal na Panginoong Jesucristo, nawala ang galit ng Diyos. Amen. Nawala ang galit ng Diyos, maminamahal, sa pamagitan ng tinatawag ng pampalubag loob sa kasalanan. Kasi sinabi rito, siya ang pampalubag loob sa ating kasalanan, hindi lamang sa ating makasalanan, kundi sa buong sanlibutan din naman. Yan ang naisakatuparan ng ating mahal na Panginoon sa krus. Sabi siya ay naging pampalubag loob. Sabi ng Hebrews chapter 10 verse 4 up to 5. Kindly basahin po natin. Hebrews chapter 10 verse 4 and 5. Talo ng 10, talo ng 14. Hebrews. Dito po sa Hebreo Kapitulo 4, talatay... Kapitulo 10 po. Kapitulo 10. 4. Asan na yung mga sinulat ko kanina? Talatay 4. Sapagkat di maari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapaglinis ng mga kasalanan, makapag-alis ng mga kasalanan. Kahit pagpasok niya sa salibutan ay sinasabi niya, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan. Ang sa akin ay inihanda mo. 10. Sa kalubang yaoy, tayong pinapaging banal, mamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Amen. 14 po. 14. Sapagkat sa pamagitan ng isang paghahandog na ikanyang pinasakdal, magpakailanman ang mga pinapaging banal. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang ibig sabihin ng pampalubag loob, propitiation. Ito po, maminamahal, ay handog, inhandog ni Kristo ang kanyang buhay para, mga minamahal, lumambot ang puso ng Diyos. Para hindi nangangahulugan, may dalawang Diyos, ha? Inaabot lang ng mahal na Panginoong Jesucristo, maminamahal, kung ano ang hinihingi ng kalagayan ng isang Diyos. Pero bilang maminamahal, siya po ay Diyos. Siya rin mismo ang Diyos na nagkatuwang tao. Siya rin ang tumutupad ng kanyang hinihingi ng Diyos.
Hindi nangangahulugan iba ang Diyos, iba si Kristo, hindi. Isa lang ang Diyos, nagkatawan tao. Siya rin ang tumutupad kung ano ang inihingi ng kalagayan ng isang Diyos. Sabi, pampalubag loob. Dahil kay Kristo, sabi ng Biblia, mga minamahal, naging malambot ang puso ng Diyos dahil sa hain, dahil sa alay. Kung unang panahon, maminamahal, ang mga hayop ang inihandog para pampalubag loob. Pero nung dumating ang ating mahal na Panginoong Kristo, sabi po rito, siya'y inihandog minsan lamang at magpakailanman. Sa kaloobang yaon, tayo pinapaging banal sa pamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo, minsan at magpakailanman. Sapagat sa pamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. Sa minsan lamang paghahandog ng malapan ng Kristo, mga minamahal, tayong lahat ay naging banal sa pananampalataya sa Kanya. Amen. Hindi katulad noon, ng panahon nila David, panahon ng mga unang Kristiyano noon. Talagang maghahandog sila ng maghahandog sa tuwing sila'y magkakasala. Pag pumatay ng maraming tao si David, handog na naman ang susunugin. Pag nakagawa na naman siya ng kasalanan, handog na naman. Pag nakagawa na naman ng kasalanan, maghahandog na naman. Pero sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo, sabi ng Biblia, ang handog ay minsan lamang, ngunit ito'y magpakailanman. Amen! Hindi na paulit-ulit na paggawa ng kasalanan, hindi na paulit-ulit maminamahal na paghahandog para sa kasalanan. Kaya kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, hindi pwedeng yung ginagawa ng mga tao nung unang panahon na iniisip nila, pag nakagawa sila ng kasalanan, meron naman akong ihandog na susunugin. Hindi. Once na ikaw ay lumapit na kay Kristo, hindi mo pwedeng ulit-uliting gumawa ng kasalanan. Si Kristo ay minsan lamang inihandog. Sabi ng Hebrews chapter 6, verse 4 up to 6, kung bumabalik ka sa kasalanan, muli mong ipinapako si Kristo sa krus. Hindi pwedeng ulit-uliting ipapako si Kristo sa krus. Kaya nga, hindi pwedeng ulit-uliting gagawa ka ng gagawa ng kasalanan para ihandog uli si Kristo. Si Kristo ay minsan lamang inihandog at ito'y magpakailanman. Once na ikaw ay nag-decide na sumunod kay Kristo, huwag ka nang bumalik sa kasalanan. Pag bumalik ka sa kasalanan, muli mong ipinapako si Kristo sa krus at wala nang Kristong ihahain pa para sa iyong kasalanan. Basahin natin Hebrews 6, dagdag natin Hebrews 6, 4 up to 6, tsaka sa Hebrews 10, 26. Dito po sa Hebrews chapter 6, verse 4 up to 6, sapagkat tungkol sa minsang naliwanagan at nakalakasap ng kaloob ng kalangitan at nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. At saka nahiwalay sa Diyos ay di maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahiyan. Hebrews 10:26. Dito sa Hebrews chapter 10 verse 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Amen. 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 Once na maminamahal, tinanggap mo na si Kristo bilang sariling tagapagligtas, huwag ka nang magpaulit-ulit sa paggawa ng kasalanan. Wala nang hain, sabi ng Biblia, wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan sapagkat sabi ng Biblia, si Kristo'y inihandog lamang minsan at ito'y magpakailanman. Hindi pwedeng babalik ka sa kasalanan dahil iniisip mo, meron pa rin ihandog na kasalanan. Sabi ng Biblia, muli mong ipinapako si Kristo sa krus. Pag sinasadya mo ang paggawa ng kasalanan, hindi sinabi na hindi ka na magkakasala bilang Kristiyano, maminamahal. Pero iba yung sinasadya. Alam mong masama, ginagawa mo pa rin. Iba yung hindi sinasadya, iba yung natukso ka lang, iba yung natukso lang. Para kang, yung natukso lang, para kang yung tupa na nahulog sa putikan. Yung tupa na nahulog sa putik, nagpipilit yan umahon. Kasi ayaw niya ng putik.
Ganon ang mga Kristiyanong nagkasala na hindi sinasadya, yun natukso lang. Pero sabi, ngunit sa mga sinasadya ang paggawa ng kasalanan, alam mo namang masama, alam mo namang mali, ginagawa mo, wala nang haig natitira pa. Sapagkat muli mong inilalagay ang Diyos sa hayag na kahiyan at muli mong ipinapako si Kristo sa krus. Kaya, pag ikaw ay naglingkod na sa mahal na Panginoon, wala nang balikan sa kasalanan. Hindi pwede maminamal na paulit-ulit nagagawa tayo ng kasalanan sapagkat sinabi ng Biblia, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoong Kristo, siya'y pampalubag loob sa kasalanan at inihandog minsan lamang, hindi paulit-ulit, mga minamahal, ito'y magpakailanman. Kaya nga, kung ayaw mo na ikaw ay kasamang parusahan sa impyerno, mag-decide kang tumalikod sa kasalanan, maglingkod na sa Diyos. Dahil sabi ng Biblia, ang mga liko ay hindi pwedeng magmana ng kaharian ng langit. Ngunit inugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo at sa dugo ng ating mahal na Panginoong Diyos. Amen. Kaya huwag na natin dungisan pa ang ating pagiging Kristiyano. Ang mga totoong Kristiyano, kinasusuklaman ang kasalanan. Amen. At pangatlo, sabi ng Biblia, reconciliation. Reconciliation. Kaya namatay si Kristo, maminamahal, sabi ng Biblia, to reconcile sinners and God. God and sinners reconcile, sabi ng Biblia, upang papagkasunduin ang mga kasalanan sa Kanya rin. Bakit sinabing sa Kanya rin? Unto Himself. Reconciling the world unto Himself. Si Kristo bilang tao, siya po ang mamamagitan, tagapamagitan siya. Kaya mayroong 1 Timothy chapter 2 verse 5. Sabi, iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Jesucristo. Bilang tao, si Kristo rin ang tagapamagitan. Pero bilang Diyos, sabi, reconciling the world. Basahin natin 2 Corinthians 5:19 up to 20. Ito po ang pangatlong naganap ng malapanon sa krus. Reconciliation. Dito po sa 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 19 hanggang 20. Sapagkat bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinapagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa Kanya ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Nawaring namamanik ang Diyos pamagitan namin. Kayo'y pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Amen. 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 Maliwanag, maminamahal, sabi sa makatuwid bagay, na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin. Sa Kanya rin. Sabi rito, sabi sa English, to wit, that God was in Christ reconciling the world unto Himself, para papagkasunduin ang tao at sa Kanya rin. Ibig sabihin, siya rin yung Diyos. Reconciling the world unto Himself. Kaya yung 1 Timothy chapter 2 verse 5, sabi, iisa ang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Jesucristo. Bilang tao siya naging namagitan, nagkatawan tao siya para mamagitan. Para papagkasunduin ang tao at ang banal na Diyos. Pero sabi, yung Diyos, sabi reconciling the world unto Himself, siya rin pala yun, Himself. Siya rin yung Diyos. Pinagkasundo niya ang sanlibutan sa Kanya rin dahil siya rin ang Diyos. Amen? Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 14, giniba niya ang pader na nakapagitan sa atin. Sabi rito, na nang unang panahon, Ephesians chapter 2 verse 12 to 14, nung unang panahon kayo hiwalay kay Kristo, hindi kabilang sa bansang Israel, mga taga-ibang lupa tungkol sa tipan ng pangako, walang pag-asa, walang Diyos sa sanlibutan. Dapat ngayon, dahil kay Kristo Jesus, kayo noong unang panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na sa Kanya'y pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapaiwalay sa atin.
Yung pinaka-pader na nakapagitan sa Diyos at sa tao dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus, nagiba yun. Kaya nga, ang mga mananampalataya ngayon pwede na dumirekta sa Diyos. Hindi ka na pwedeng lumapit kay Santa Maria, San Pedro, kung sino-sino mga tagapamagitan. Hindi ka na pwedeng mag-confess kay Padre para mapatawad ka. Sabi ng Hebrews chapter 4, verse 16, sabi na tayo'y lumapit na may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at magsipagtamo ng tulong galing sa mahal na Panginoon. Pwede ka nang dumirekta sa ating mahal na Panginoon dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus. Dahil sa kanyang tinatawag na pamamagitan, reconciling the world unto himself, reconciliation, pinagkasundo niya ang taong makasalanan at ang Diyos na banal. Amen! At pang-apat sabi, redemption. Redemption, ibig sabihin ng redemption, payback o ransom. Walang iniwan yan sa mga kinidnap ng Abu Sayyaf. Biro mo yung mga Abu Sayyaf, humihingi ng $1 million sa bawat sipadan hostages, ransom, bago palabasin. Pero nung nagpunta doon ang ating beloved pastor, ang 12 prayer warriors, maminamahal, nakalaya ang mga sipadan hostages nung walang binabayad na ransom dahil sila ang pinaka-payback. Sila, maminamahal, ang pinaka-ransom. Sila ang naiwan doon, maminamahal, para sila ang maging ransom. Ganun po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Siya ang pinaka-ransom, siya naging kapalit. Kaya sabi ng Marcos, Kapitulo 10, talatang 45, na parito ang mahal na Panginoon hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. At ibigay ang kanyang buhay para ipantubos sa marami. Para katubusan natin, redemption. Saan tayo tinubos? Sabi ng Galatia chapter 3, verse 13, tinubos tayo ng Diyos sa sumpa, sa sin, sa kasalanan, sa shame, at sa tinatawag sa curse. Tayo'y tinubos ni Kristo sa sumpa, sa kasalanan, at sa kahihiyan. Kaya pala malapano na napako sa krus. Halos wala na siya sa pulot. Halos wala siya sa pulot sa katawan, nakapako siya sa krus. Kasi isa yun, maminamahal, sa dulot ng kasalanan. Shame. Kapag ikaw ay nagkasala, nakakahiya. Para kang lumalabas ng bahay na walang ulo pag gumagawa ka ng kasalanan. Para kang walang ulo. Kasi isa sa dulot ng kasalanan yung shame. Kaya sabi ng Biblia, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kasalanan, sa hiya, sa shame and the sin, sa kasalanan at sa kahiyan ng kasalanan. Galatia chapter 3 verse 13, tayo po ay tinubos ng mahal na Panginoon. Basahin natin. Dito po sa Galatia chapter 3 verse 13, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo, na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat ibinibitay sa punong kahoy. Amen. 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 Sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ibig sabihin, ang katubusan ginawa ng ating mahal na Panginoon Kristo, yung ransom o yung redemption na ginawa niya, maminamahal, sabi, ito'y tinubos na tayo sa sumpa ng kasalanan. Tinubos na tayo sa sumpa ng kahihiyan. Tinubos na tayo, maminamahal, sa kabayaran ng kasalanan. Sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Ngunit, ang kaloob ni Kristo'y buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang kapalit ng kaparusahan ay buhay na walang hanggan sa mga taong maglilingkod sa Kanya. Diyan tayo tinubos ng ating mahal na Panginoon. At kakauli-ulian, substitution. Substitution. Ibis na tayo po, maminamahal, ang makasalanan, sabi ng Biblia, tayo dapat ang maratay sa banig ng karamdaman, dapat tayo po ang mamatay, pero siya ang substitute. Ipinalit ang mahal na Panginoon Kristo para sa atin. Basahin natin ang 2 Korinto 5:21 at itaas natin ang 15. Dito po sa 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 21, at akyat ng 11. 15 po, 15. 15. 2 Korinto 5:21. Yung hindi nakakikilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanya'y katwiran ng Diyos.
Dito po sa 7, 15. At siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Amen. 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 Kaya intindihin natin yan, maminamahal. Ang kauli-ulang katuparan na ginawa ni Kristo sa krus, yung substitution. Siya na walang sala ay inaring may sala dahil sa atin. Imbis na tayo po ang may kasalanan, sabi, siya ang itinuring na makasalanan. Siyang walang sala ay itinuring na may kasalanan dahil sa atin. Ipinalit siya sa atin. At ang sabi ng 2 Corinthians 5:15, nabasa natin na siya ay namatay para sa atin, para lahat ng dahilan ng kanyang kamatayan ay wag nang mabuhay para sa kanyang sarili, kundi mabuhay na lamang sila doon sa namatay ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, pag Kristiyano ka pala, ikaw ay tinubos ng mahal na Panginoon, hindi ka na dapat nabubuhay sa sarili mo. Pag nabubuhay ka pa sa sarili mo, ikaw pa nasusunod, hindi ka seryoso sa paglilingkod sa Diyos, maiwan ka sa rapture. Maiiwan ka sa rapture, maminamahal, dahil winalang bahala mo, maminamahal, ang pagtubos sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Binaliwala mo ang ginawa niyang pagliligtas sa buhay mo. Kaya pag naiwan ka sa rapture, maminamahal, sabi ko nga sa inyo, ang paglilingkod mo sa Diyos, repeater. Repeater ka. Kumbaga sa eskwela, balik ka sa grade 1. Kung dito, hindi ka makatiis maglingkod ng 30 taon, 20 taon, hindi mo matiis, nagbabackslide ka na. Pagdating na naiwan ka sa rapture, pagbalik na malapang ng Jesucristo dito, mag-ari siya ng 1,000 years. Lahat ng mga naiwan sa rapture, bago madalin niya sa langit, repeater, 1,000 taon ang bubunuin mo para ka makasama sa langit na walang hanggan. Kung dito 20 taon nang himagot ka na, palamig-lamig ka na. Pinagpapalit mo na yung paglilingkod mo sa Diyos sa pag-aaral. Pinagpapalit mo na yung paglilingkod mo sa Diyos sa boyfriend, sa girlfriend. Pinagpapalit mo ang paglilingkod mo sa Diyos sa negosyo, sa trabaho. Pag naiwan ka sa rapture, repeater ka. Yung 20 years dito sa lupa, hindi mo matagalan. 30 years, 50 years, hindi mo matagalan. Nangihina ka na, nalupaypay ka na. Pagdating dun sa tinatawag na millennium, 1,000 years. Balik ka sa 1,000 years, maglingkod ka. Pag hindi ka karapat-dapat, hindi ka isama sa langit. Bibigyan ka pa ng chance na malapan lahat ng mga naiwan sa rapture. 1,000 years ka maglilingkod. Repeater ka. Repeater ka, balik uli sa number 1. Eh, ang gawin mo, maglingkod ka na sa Diyos ng buong katapatan, buong sinseridad. Tandaan natin, wala tayong patutunguhan sa mundo. Pagpalagay natin hindi totoo ang Biblia, pagpalagay lang natin pagpalagay natin walang langit, totoo ang mga nuclear bomb. Saan ka pupunta? Totoo ang nuclear bomb. Higit pa sa impyerno niyan, malusaw ka niyan. Tamaan ka lang ng radiation niyan, yung on the spot, lusaw ka, pati buto mo. Hindi na makita. Tapos pagkatapos pa niyan, yung pinakahangin niyan, yung radiation niyan. Yun yung nakasulat sa Revelation chapter 16, verse 1 up to 4. Ang tao magkakaroon ng sugat. Maagnas yung mukha mo. Mukhang zombie ka na, buhay ka pa. Mukhang patay ka na, buhay ka pa. Yun ang zombie sa Bible. Yung mukhang patay ka na, lasog-lasog na, kalahati na lang yung ulo mo, buhay ka pa. Yun yung zombie sa Biblia. Tapos iinom ka ng dugo. Mahirap pag naiwan ka sa rapture. Uulitin muli ang paglilingkod, 1,000 taon mong paghihirapan muli bago ka makarating sa langit. Eto, naligtas na tayo sa biyaya. Wala na tayong gagawin kundi manampalataya, maglingkod, umiwas sa kasalanan, makapiling natin ang malapan sa langit sa buhay na walang hanggan. Ano pa ang hanapin mo? Amen! Kaya nga sabi ko sa inyo, maminamahal, nung unang panahon, lahat ng mga Kristiyano, malamig o mainit, nakaranas ng greatest tribulation. Nakaranas silang pinakain sa leon, nilalagari, kinukulong, pinahirapan. Pero ngayon sa panahon natin, napakapalad natin. Bakit? Yung mga may iwan lang sa rapture ang makaranas ng ganun.
Yung mga mainit, laging dumadalo, hindi na makaranas ng greatest tribulation. Sila po dadalhin sa langit, rapture, buhay, body, soul, and spirit. Magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Iyan po ang napakaganda sa atin ngayon. Di katulad noon, lahat mainit o malamig, parehong dumanas ng torture, dumanas maminamal ng greatest tribulation. Pero ngayon, hindi na tayo daranas ng greatest tribulation pag nakasama tayo sa rapture. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tayo tumayo, maminamahal, at tumawid po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin po natin ang awiting Jesus paid it all. Lahat binayaran ng mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, huwag ka nang magkautang muli. Pag binayaran na ng Diyos, huwag ka nang mangutang uli. Isang malaking insulto sa Diyos yan. Binayaran na ang utang mo, mangungutang ka uli. Gagawa ka uli ng kasalanan. Tayo po, maminamahal, ay binayaran na ng mahal na Panginoon. Kaya tayo po yung sama-samang umawit, magpuri sa ating dakilang Diyos. What price would you pay for peace of mind? Is to have happiness all the time. Would you pay silver or gold we can see? Because I bring you Jesus and me free. Because Jesus paid it all. Jesus paid it all. When He died to set me free, He His life for you and me. Because Jesus paid it all. In this world of problems and pain, often we lose, they seldom regain. Hunted by memories and bound by unbelief. If we seek freedom as Jesus is, because Jesus paid it all. Jesus paid it all. When He died to set me free, give His life for you and me. Because Jesus paid it all. What price should you pay for peace of mind? Just to have happiness all the time. Would you pay silver or gold we can see? Would you say bring you Jesus set me free? Because Jesus paid it all. Jesus paid it all. When He died, set me free. His life for you and me. Because Jesus paid it all. In this world of struggles and fight for pain, open your look.
Jesus paid it all. Jesus paid it all. When He died to set me free, give His life for me. Jesus paid it all. Amen. Mga minamahal, ang linggong ito, mga minamahal, ito po'y banal na hapunan po natin, mga minamahal. Muli po natin, mga minamahal, inaalala ang katubusan na ginawa ng mahal na Panginoon. Muli po natin, mga minamahal, ginugunita kung paano tayo inibig ng ating mahal na Panginoon, kung paano tayo iniligtas sa ating mga kasalanan, kung paano Siya ang namatay para sa atin upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, huwag na tayong magkasala sapagkat mangyayari pa sa atin ang lalong malala. Ang mga Kristiyanong tinubos ni Kristo, maminamahal, hindi na dapat mabuhay sa kasalanan. Dapat mamuhay tayo para sa Diyos. Nabubuhay na lang tayo para sa ating mahal na Panginoon. Ang buhay natin ay natatagong kasama ni Kristo na sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya minsan pa, maminamahal, tayo po humingi ng kapatawaran sa pagsalo natin sa banal na hapunan. Sinabi ng banal na kasulatan sa unang Korinto 11:28, siyasatin ang inyong sarili, siyasatin ang bawat isa ang kanyang mga sarili, at saka siya kakain at iinom ng saro, sabi ng Biblia. Sapagkat ang hindi sumisiyasat ang kanyang sarili ay hinahatulan ang kanyang sarili, sabi ng banal na kasulatan, sapagkat hindi niya kinikilala ang katawan at ang dugo ng ating mahal na Panginoon. Ang tinapay na ito simbolo ng katawan ng mahal na Panginoon, at ang katas ng ubas ay simbolo ng dugo ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ang sino man kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo, sabi ng mahal na Panginoon, ay may buhay na walang hanggan, at hindi siya maagaw ng sinuman sa aking mga kamay. Kaya ito po'y simbolo po ng katawan ng mahal na Panginoon at simbolo ng dugo ng ating mahal na Panginoon, na tayo po'y nanampalataya sa kanyang kamatayan sa krus. Kaya tayo ngayon, maminamahal, ay natubos at naligtas sa ating mga kasalanan. Kaya niling ko po tayo po'y sama-samang manalangin, maminamahal. Kapag tayo po'y humingi ng tawad sa mahal na Panginoon, huwag na natin balikan. Sinabi ng Biblia, kung ipapayag mo ang iyong kasalanan, Siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan. If you walk in the light as He is in the light, we fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Nauugasan muli ang ating mga katawan ng dugo ng ating mahal na Panginoon Kristo sa tuwing tayo po'y may banal na pagkakatipon at tayo po'y nagpapayag ng ating mga kasalanan. Tayo po'y sama-samang manalangin muna, maminamahal, umingi ng kapatawaran. Hilingin natin na maging karapat-dapat tayo sa pagsalo sa banal na hapunan. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Sa lahat ng aming mga kasalanan, patawarin mo po kami. Mahal na Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat makibahagi sa banal na hapunan, dakilang Diyos. Kami po'y nagkakasala, kami po'y nagkukulang, ngunit sinabi mo sa iyong mga salita, mahal na Panginoon, na kung ipapayag namin ang aming mga kasalanan at hindi namin babalikan, Ikaw ay tapat na magpapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami. Ikinalulungkot po namin na lahat ng aming mga nagagawang kasalanan. Dakilang Diyos, gawin mo kaming karapat-dapat maging kabahagi sa banal na hapunan, mahal na Panginoon. Ito po'y dalangin namin sa dakilat makapangyarihang pangalan ng aming mahal na Panginoong Kristo. In Jesus' name,
In Jesus' name, amen and amen. Kindly po maminamalawakan po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon. Tandaan po natin maminamahal, hindi biro ang hirap na ginawa ng mahal na Panginoon para tayo iligtas. Sinabi rito, at nang siya'y makapagpasalamat, pinagputol-putol at sinabi, ito ang katawan na pinagputol-putol ng dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisikain sa pag-alaala sa akin. Kainin natin na sabay-sabay. Hawakan po natin ang katas ng ubas, maminamahal. Sinabi po ng talatang 25, at gayon din, tinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin natin ang sabay-sabay ang katas ng ubas. Damin natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Nararamdaman ko na sa atin pong kalagitnaan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Huwag natin tapusin, mga minamahal. Ang sandaling itong hindi natin mararamdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah!
ito ay aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay, na magbabalik si Jesus na buhay. Amen. Mga minamahal, habang nasa ating kalagitnaan natin manapagsama-sama po nating idalangin sa Kanya lahat ng ating mga kahilingan, ang ating mga pangailangan, ang lahat ng ating mga prayer requests. Mga minamahal, ito na po, mga minamahal, ang consolation ng ating pong paglilingkod. Sabi ng Biblia, ano man ang inyong ilingin sa pamagitan ng panalangin, may pananampalataya, ipagkakalob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sama-sama nating idulog sa Diyos ano man ang karamdaman, ano man ang problema, ano man ang ating mga kahilingan. Kung naibigay niya ang kanyang buhay, sabi ng Biblia, maliit na bagay, mga minamahal, ipagkalob sa atin ng ating mahal na Panginoon ang ating mga idinadalangin. Hallelujah. Tayo po'y sama-samang manalangin. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa malapang na narito po lahat ng mga anak mo, malapang sama-sama po namin idinadalangin sa iyo ang aming mga taglay na karamdaman, mga problema, ang aming mga kahilingan, lahat ng mga pangailangan ng mga anak mo, malapang bago kami lumisan sa bandang na lugar na ito. Matanggap po ng mga kapatid po namin ang aming mga kahilingan. Malapang Panginoon, ikaw nakakaalam ano man ang kahilingan ng mga kapatid po namin, mga karamdaman nila, bigyan mo ng kumpletong kagalingan, kalutasan ng mga problema, ang mga prayer request, ang mga spoken request, malapang Panginoon. Bigyan mo ng kaganapan sa punong panalangin ng aming beloved pastor, malapang Panginoon. Pagpalain mo mga anak mo, Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. At magsabing Amen. Ipatong natin ang ating mga kamay, maminamal sa ating mga ulo, at ang kabilang kamay, patong natin sa bahagi ng ating katawan may karamdaman. Banggitin niyo po ang pangalan ng mga sakit, sabihin niyo mga karamdaman specific, karamdaman cancer, leukemia, diabetes, sakit sa puso, high blood, arthritis, lahat ng mga karamdaman pinalalayas namin, mga problema, malutas kayo sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Di mo niyang kahirapan, di mo mga alinlangan, mga bisyo, lumayas kayo sa amin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Lahat ng gawa ng kalaban, lumayas sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Demons of infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, arthritis, lahat ng sakit karamdaman, lumayas kayo sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Di mo niyang kahirapan, mga problema, lumayas kayo mga pangyariang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name, bless them, O Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Tumayo tayo, maminamahal, sabay-sabay tayong tatalon. At sabi ng Biblia, maminamahal, sabi ng Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Ito po'y appreciation. Hindi lamang tayo nagpapasalamat na tayo pinatawad sa ating kasalanan, tinubos sa ating mga pagkukulang, pagkakasala, kundi sabi, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala na naghihintay sa atin sa langit. Amen. Sabay-sabay sumigaw, maminamahal, habang tumatalon. Hallelujah, praise the Lord, 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, maminamahal. At bago tayo dumako sa ating announcement, maminamahal, kukuha po tayo ng special monthly offering para po sa ating pong venue, maminamahal. Ang ating pong pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, at sa ating malapit na pong matapos sa ating inulugang pastoral house, ito po'y kinukuha natin sa special love offering, monthly offering. Maminamahal, ito po yung ating itinatabi para maka-survive po tayo sa mga bayarin po natin, maminamahal. Kaya sa mga mananampalataya, sa mga minamahal natin mga kapatiran, magkaroon po tayo ng marudog na pasanin para po sa ating pong bahay-sambahan sa lugar na ito. Magtulong-tulong po tayo, maminamahal, para sa ating pong mga monthly na bayarin natin, maminamahal. At kukuha tayo ng special monthly offering. Narito po ang ating beloved co-preacher, beloved Freddy. Ipanalangin po ang ating special offering at ang ating beloved co-preacher, Brother Lando, sa ating mga announcement. God bless you sa ating beloved audience preacher. Brother Kaluya, tayo manalangin. Opo, dakilang Ama namin sa langit, sa matamis at maparang pangalan mo, mala Panginoon, sa Panginoon Pastor Wilde Almeida, mala Panginoon, pagpalain mo, mala Panginoon, magbibigay ng special monthly offering, mala Panginoon, ibalik mo sa kanila
siksik-liklik at umaapam na Panginoong sa aming kapatiran na is magkaloob ngunit walang hanap buhay. Pagkaloob mo sila ng hanap buhay upang sunod namin pagkakatipon, sila po ay makabahagi sa pagbigay. Itong aming sa matalangin, sa matamis at mga pangalan ni Jesus. Amen. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Alang sa Kanya, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Ay paralang sa Amen. Praise God. Puri po ating pinapanisin. God bless po sa ating beloved selected singers. At bless po ang pagpala sa lahat po na nagkaloob. At bless po sa ating beloved din preacher Boy Kaluya sa ating napag-aralan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Amen. Praise God. Sa ating announcement po, para po sa ating minamalamang pagbuhay, patuloy po ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Araw po ng Merkules, po yung ating midweek service, minamal, sisimula po yung alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, overnight prayer po ito, magsisimula po tayo alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ng Sabado. Araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula po tayo alas 9 ng umaga. Tapos po, ganito pong oras, Holy Supper po natin, medyo minamal, humahaba ating service, pagpasalamat po natin yan sa ating pinawala pa yung sabi ng Biblia, more praising, more blessing. Habang humahaba ating paglilingkod sa wala pa noon, palaki din po na maraming pagpapala ating tatanggapin. Amen. Praise God. At meron po tayo minamal, Facebook Live, Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po ito. Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po ng gabi. At yung ating television program naman po, tuwing araw lamang po yan ng Sabado sa PTV Channel 4. Alas 10:30 ng gabi, alas 12 po yan ng ating gabi. Yung ating television program po yan. Ang radyo program po natin sa Dako ng Maynila, sa DCME, 15:30, talapitan natin mga radyo sa AM band po yan, minamahal. Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng ating gabi. Yan po, minamahal natin may schedule, ating mga services, and praise God. Meron po tayo lihas, may nasa ibig po palihas, may lihas po tayo, may counseling, may mga katulungan po, patungkol sa paglilingkod sa ating pinalapay ni Jesus. Mangyari po lumapit lamang sa ating beloved preacher serial, dyan po ating beloved ordained preacher, nakahanda po na kayo po ay kanyang paglingkuran. Meron din po ang bautismo, sa hindi pa na bautismo, meron po tayong bautismo, at libre po ang bautismo po dito. At yung damit na suot-suot po ninyo, hindi po nababasa yan, meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Amen, praise God. May practice po ba? May practice? Practice natin, beloved? Wala practice? Amen, praise God. Praise the Lord. At minamahal yung ating nalalapit na 50th year anniversary ng Jesus Miracle Crusade sa main church po. Magandaan po natin ito, minamahal. Praise God, sa darating pong, hindi pa lubin po natin malapit, hindi pa siya babalik. Bahay pagdiwang po natin yan, minamahal sa darating na February 2025, sa dako po ng Lunita. 2 araw po yan, minamahal Sabado at Linggo. At ipagdiriwa sa dako ng Lunita, kaya minamahal sa lahat natin beloved choir, 50 days, minamahal, ang ating required na fasting. Minamahal, praise God. Unti-unti po minamahal. Hindi naman natin kayang biglain yan. Minamahal, paliba 5 araw, 10 araw, hanggang sa mabuo po natin 50 days, minamahal.
Praise God. Bilang pakikipagkaisa po sa tagumpay na gawain ng malapay noon. Amen. Praise God. Wala tayong may alay na pinansyal, ayuno ang ating ibang ialay sa ating pinalapay ni Jesus. Amen. Praise God. Minamahal, kung wala na po, dahil tumayo na po, minamahal, pasalamat na po tayo sa ating pinalapay ni Jesus at tinatapos sa matagumpay na pananambahan sa araw na ito. Maging sa ating pasamantalang pag-iwalay, minamahal, tayo dumalangin na po, minamahal. Praise God. Opo, dakila mapagpala namin ang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus, muli malapay noon. Kami taos puso, nagpupurit, nagpapasalamat sa patuloy pagpatnubay, paggabay sa tagumpay ng banal gawain namin sinagawa sa araw na ito, malapay noon. Mula sa aming pag-awitan ng makalangit na awitin sa mga buhay na patotoo, higit malapay pagkilos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, malapay sa banal salita ay pag-aralan sa hapong ito, naging pagkain spiritual, ang bautismo sa aming malapay noon. At sa aming pasamantalang paghiwalay, malapay kung paano mo kayo pinarating na malulhati sa iyong sabay sambahan, ganoon din po sa aming pag-uwi, manapay noon sa kanya-kanyang tahanan. Parating mo kami malulhati, alisit mo lidisin, mahadlang sa aming daraanan, panatili matibay, ang masakyan, gagamitin, malapay ang banalagawain, malapay noon. At muli mo kami pagkatipunin sa araw ng Merkules, at patuloy ka namin mapurihan, pasalamatan, malapay ito aming samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. God bless you po, pagpalain po tayo lahat natin pinapayos. Magkamayan po tayo, minamahal, ingat po sa pagtawid, at bilang kayo lipos at bilabot po, sama-sama po tayo, tulong-tulong, magayos sa ating mga upuan. Amen. Praise God.